Magandang umaga, narito po ang ating pinakahuling update mula sa Pag-asa hinggil sa Bagyong Tino. Ayon po sa ulat ng Pag-asa, kaninang alas 6 ng umaga, muling naglandfall ang sentro ng Bagyong Tino sa bahagi po yan ng Batas Island sa Taytay, Palawan. Bandang alas 4:30 kaninang madaling araw. Ito na po ang ikapitong landfall ng naturang bagyo matapos tumama sa ilang bahagi po ng Visayas nitong mga nakaraang araw. Kabilang po ang Silagao sa Southern Leyte, Borbon sa Cebu, Sagay City sa Negros Occidental, San Lorenzo sa Guimaras, Iloilo City at Cuyo Islands. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa coastal water po ng Linapacan, Palawan ang sentro ng Bagyong Tino. Taglay po nito ang maximum sustained winds na umaabot ng 120 kilometers bawat oras. Malapit po yan sa gitna at pagbugsong hanggang umaabot naman 165 kilometers bawat oras. Patuloy itong tatawid sa hilagang bahagi po ng Palawan bago po lumabas yan ng Philippine Area of Responsibility o West Philippine Sea mamayang umaga. Samantala, itinaas naman po ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa hilagang bahagi po ng Palawan. Kabilang narito ang El Nido, Taytay, Araceli at Calamian Islands. Dito inaasahan po ang typhoon force winds na umaabot sa 118 hanggang 184 kilometers bawat oras. Samantala, nasa ilalim naman ng signal number 3 ang Dumaran, San Vicente at Rojas, gayon din ang Cuyo Islands kung saan mararanasan naman ang storm force winds. Mula po yan 89 hanggang 117 kilometers bawat oras. Sa signal number 2 naman po mga kabalisong, ang ilang bahagi naman po ng Mindoro at sentrong Palawan, kabilang narito ang Puerto Princesa City at Cagayan Silio Islands kung saan posible namang maranasan ang gale force winds na umaabot naman mula 62 hanggang 88 kilometro bawat oras. Nasa ilalim naman po ng signal number 1 ang nalalabing bahagi naman ng Occidental at Oriental Mindoro. Kabilang na po rito ang Romblon, Southern Palawan, Kalayaan Islands, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo at Guimaras kung saan mararanasan naman ang malalakas na hangin na mula 39 hanggang 61 kilometro bawat oras. Samantala, babala naman po ng Pag-asa, inaasahan po ang malalakas hanggang matitinding epekto ng hangin sa mga lugar na nasa ilalim naman ng signal number 4, habang katamtaman hanggang malalakas na pinsala naman sa mga lugar na nasa signal number 3. Malalakas naman na pag-ulan ang patuloy na mararanasan sa bahagi naman po ng Mimaropa at Western Visayas dahil pa rin po yan sa pinagsamang epekto ng Bagyong Tino, Shearline at Northeast Monsoon o yung hanging amihan. Pinapayuhan po ang mga residente lalo na po sa mga mabababang lugar at bulubundukin na maging alerto sa posibilidad ng baha at pagguho ng lupa. Dahil po sa lakas ng hangin, nakataas pa rin po ang gale warning sa mga baybayin naman ng Southern Luzon at Western Visayas. Aabot po sa 6 na metro ang taas ng alon sa mga karagatan po ng Northern Palawan, Calamian at Cuyo Islands, habang hanggang 4.5 meters naman sa bahagi po ng Antique, Kalayaan Islands at Southern Seaboard ng Occidental Mindoro. Lubhang mapanganib po ang paglalayag, kaya mariing pinapayuhan po ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot. Posible rin po maranasan ang storm surge na abot po yan sa higit 3 metro sa mga baybayin pong bahagi ng Mindoro, Palawan, Antique sa loob po yan ang susunod na 24 na oras. Inaasahan din pong lalakas pa si Bagyong Tino sa susunod na 12 oras bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa pagitan po yan ng Miyerkules ng gabi at Huwebes ng umaga. Samantala, isang panibagong bagyo naman po ang kasalukuyang nabubuo dito sa silangan ng Pilipinas at inaasang lalakas pa yan hanggang sa maging super typhoon sa mga darating na araw. Ayon po sa Pag-asa, ang sama po ng panahon ay kasalukuyang nasa layong 1,830 kilometers po yan silangan ng Southern Mindanao. Taglay po ang hangin na umaabot sa 55 kilometers bawat oras at bugso na umaabot naman sa 70 na kilometro bawat oras habang kumikilos yan pakanlurang timog-kanluran sa bilis po yan na 20 kilometers bawat oras. Inaasahang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility
sa araw po ng Biyernes ng gabi o Sabado. At kapag nakapasok po yan, papangalanan ng Pag-asa ito bilang Bagyong Uwan. Posible itong umabot sa Super Typhoon category pagdating po yan ng weekend, na may lakas na hangin na umaabot naman sa higit 200 kilometro bawat oras. Bagaman wala pa itong direktang epekto sa ating bansa, pinapayuhan po ng Pag-asa ang publiko na patuloy na mag-monitor sa mga susunod na abiso dahil po yan sa posibleng mag-landfall sa bahagi po yan ng Northern Luzon, bagamat hindi patiyak ang eksaktong oras at lugar ng pagtama.